Ito ang panahon ng paghilom. Mga kwento ng himalang pagpapagaling ni Jesus, mga kwento ng tagumpay at pag-ahon mula sa mapait na karanasan ng buhay. Dito lamang sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Magandang gabi, Pilipinas, at hello world! Saan man dako kayo ng mundo naroon at anuman ang inyong time zone, kami po ay bumabati sa inyo at welcome namin kayo sa panibagong episode, our Saturday edition ng Sa Panahon ng Paghilom, kung saan pinapakinggan ang inyong nararamdaman dito lamang sa 702 DZAS FEBC Radio TV. At para magtuloy-tuloy na tayo, gusto kong siyempre ang aking partner, ang magandang si Miss Josephine Reyes. Yes, hello Benji. Hello mga kaibigan. Welcome po again sa ating pong napaka-interesting na topic. Lalong painit ng painit ang topic natin, no? Oo, our topics for the last few weeks are really very interesting. It's about abuse, of course, and I'm sure everybody will have a certain experience of abuse. Pero ngayon medyo mas critical kasi may kinalaman sa ating physical, no? At mamaya yes. Yan. You know, I'm really happy that you decided to take on this topic about abuse. Can you let me know? Kasi para lang sa let's lay the predicate. When we say abuse, when do you know? Kasi mga bata, kailan mo nalalaman na abuse yun? Kasi yung last episode na naalala ko, yung pagka wala kang freedom to speak. Yun ang parang nakuha ko dun sa dating kausap natin. No? Or sa akin naman, pag abuse is something that, it strikes your value. Parang may sinaktan sa pagkatao mo. That for me is abuse. Na hindi ka makabalik. Or ulit-ulit ginagawa kahit na binabalik. There's something in you na nawawasak or nasisira or natatapakan. That is for me an abuse. Anong natin dito? How do you see it in the context of sa Living Waters? Magandang alamin natin yung kung paano tayo nilikha. No? Ang Panginoon nilikha niya tayo na mayroong dangal at dignidad. So yung buong pagkatao natin talagang may karangalan yon. Now, tayo ay pinagkatiwala bilang bata ng Panginoon sa mga magulang natin, sa mga nakakatanda sa atin para bigyan tayo ng proteksyon, gabayan tayo, at maalagaan yung regalo na yon ng dangal at ng dignidad. No? At para di maprotektahan yon ay meron tayong invisible but really felt, no? Hindi nakikita pero damang boundaries sa pagkatao natin. So, importante makita natin na kasi tayo sa Pilipino, wala tayong language ng boundary. Alam lang natin sa taxi, di ba? Naka-boundary ka na ba? Pero yung boundary ay they are powerful even though they are invisible protective layer sa atin. Ang ibig sabihin nun, kapag bata ka, no, ay boundary, hindi ka sasaktan, hindi ka pagsasabihan ng masasakit na salita na makakasira ng emosyon mo, no? So may boundary yun. So yung boundary kapag sinaktan ka, pumasok siya doon sa boundary na yon. Yung bata kasi hindi mo yan turuan ng mali o tama, no? Pagka sinabihan mo yan ng insulto o ng hinihiya mo siya, ay may mararamdaman siyang sugat. So ibig sabihin, para mo siyang sinaksak na violate yung boundary niya, nung dignidad niya at nung karangalan niya. So yung merong nangyaring abuse kapag ang isang tao ay merong tinatawag na position of power. Yun naman madalas, di ba? So pag siyempre bata siya, sa'yo siya nakasandal, sa'yo siya tumitingala, sa'yo siya umaasa,
Maaaring ikaw yung magulang, or uncle, or elder na kapitbahay. So, pinagkakatiwalaan ka niya. Kasi bata nga siya eh. No? Correct. Wala pa siyang lakas ipagtanggol sarili niya. Ikaw magtatanggol sa kanya. Eh kung tayong matanda na magtatanggol, eh siya pang ng halay sa kanya o nagsalita ng masakit sa kanya or na-abuse siya emotionally, no? Talagang yun, abuse That's even worse. nangyari. That's even worse, no? Oo. Mm. Tapos, Benji, hindi lang yata yung kunyari, yung pasbata eh. Pati yung takot dahil nga meron kang superior, yung mga magulang mo o yung mas matanda mo. Kahit sa trabaho, di ba yung mga boss? Yung mga, lalayo tayo. Yung nangyari kay Ninyo Mulak. Oo, yes. Napapanahon nga itong pag-uusap natin dahil sa lahat ng form ng abuses, ang sexual abuse, ang talagang hindi lamang physical assault din, kung hindi yung, especially for a woman, talagang na-violate ka sa iyong personhood. Yes. Kasi sex is supposed to be reserved for your most intimate relationship eh. Correct. Na mina-work out the closeness, na trust, na commitment. Wala lahat yun. Tapos pinilit kang makipag-sex. No? So Or talaga kahit na hindi sex, sexual, kahit verbal even, yung anuhin ka, parang mag-insinuate, nakakainis yun, Benji. Yes. Kaya nangyari dito sa anak ni Ninyo Mula kay Sandro na iniimbestahan ngayon ng Senate, na pinagkatiwalaan niya yung kanyang mga leaders sa broadcast industry, no? Yes. Isang malaking network. Tapos ay doon siya allegedly na sexually abused. Imagine that. Oo. Mm-mm. And I can only imagine ang galit ng magulang. Mm-mm. Nakita mo yung even in the hearing, no? Nakita mo si Ninyo Mulak, yung how he was devastated. Oo, talagang naging emotional siya, nag-breakdown siya. Umiiyak Oo. siya nung hearing. Oo. Talaga yung puso ng tatay sa kanya na parang wala siya doon para ipagtanggol na predate o talagang kumbaga sa kuting ay nilamon siya ng leon. Parang ganon. Oo. Ang At dalawa itsura. pa sila, di ba? Di ba magtulungan ka pa? At itong ginagawa natin ngayon, JR, na pinag-uusapan ay countercultural kasi sinabihan daw sila na marami kasing mga nagsalita uli eh. Na patakaran yan. Just Kalakalan. play along. Oo, kalakaran. Oo. Na parang natural na nangyayari yan. Narinig na natin yan. Benji, galing tayo sa industriyang yan. I mean, we know that it is happening, pero we really have no idea kung saan nanggagaling kasi hindi naman na-experience ko eh. Hindi mo naman experience. Kumbaga, parang yung sa yung mga predator, parang okay lang sa kanila kasi nakakaano sila eh, nakakalusot. Alam mo ba, JR, ito na experience rin namin sa Living Waters, no? Ang masakit, very traumatic ang sexually abused. Pero mas masakit pala kaysa doon pa sa sexual abuse yung hindi ka bigyan ng justice. Totoo yun. Oo, yung baliwalain, manahimik ka na lang. Kaya itong ginagawa natin ay we are saying, no, hindi kami mananahimik. We are bringing it into the light. That's right. Kasi nga itong nangyari mo, sinabi mo nga na, ang nangyaring ito, maraming lumabas. Na nagkaroon sila ng lakas na loob na kami din ginawa sa amin yan. Pero nanahimik kami. Pero ngayon may nagsalita na magsasalita na rin kami. Ang tawag nga dyan, Me Too. Oo. Di ba sa Amerika, yung producer, Yes. Hollywood, Yan. naglabasan sila, di ba? Mm-mm. Mo, tagal na ginagawa yan, no? Oo. Ibig sabihin, yung silence ang nagpapa-perpetuate o nagpapatuloy ng kasamaan ng abuse. Isa pang level dyan, Benji, for me, no? Ang importante yung, kung, di ba sabi nila, ang perpetrator madalas yung nasa loob ng bahay, kamag-anak or malapit sa bahay mo.
akin mahalaga yung yung foundation lalo na kung ang magulang at mga kapatid mo or hindi siya, kumbaga parang lalo na pag kunyari nangyari sa labas, pag may support ka ng pamilya parang mas madali para do sa mga nasaktan ba. Kailangan ng suporta ng pamilya talaga ang masakit nga kung pamilya mo paano kung yun, inang masakit. Paano kung yung pamilya mo mismo ang nang-abuso? Ito, yung sa case ni Nino Mulak, it's very gratifying sa puso kong makita ang tatay ay lumalaban. Para Yes. sa anak Normally, niya, nanay, di ba? Yes, oo. Ang ganda, nagustuhan ko. Paano kung mismong yung tatay o mismong mahal sa buhay ang gumawa nun? Na-imagine ko yung sakit. Kaya yan ang panauhin natin ngayon. Yung Yes. sakit noon, di ba? Tanungin natin sa kanya para dun sa mga maaring nangyari sa kanya in the process. Kaya nga, di ba, may trauma yan Tapos may after effect yan sa buhay mo Yes. Afterward. Napag-usapan yung after effect, yung isang bata na siguro mga 11 years old lang siya when he was sexually abused by a neighbor Talagang nagtatago sa ilalim ng lamesa, ayaw pa kausap, depressed. Pero nung magsampa kami nung kaso, nung sinabi namin sa kanya na ipaglalaban ka namin, ipagtatanggol ka namin kahit masirang pakikipagkaibigan. Kasi anak nung kaibigan, yung ng assault, Alam mo, lumabas siya sa lungga niya, nawala ang depression niya, nabuhay siya, At ngayon, siya ay kahit, alam mo naman, yung hustisya sa atin talagang matagalan ay kahit wala pang desisyon, ay talagang pinagaling na siya ng Panginoon at naka-recover na siya. The kid is now a healthy teenager and living a good, normal life. Importante yung may support, afterward. Yes. May kasama kang lalaban. Alright. Yes. Napakagandang topic yan, Benji. I'm sure, based on sa research, madami talagang mga batang nagaganyan. At hindi lang bata, pati matatanda na. Yes. Ano daw, according sa isang pag-aaral, 14 million Filipino kids are sexually abused every year. And also in the workplace, iba pa yun. Oo. Labas. Yeah. Alright. Sa mga kaibigan, yan po ang topic namin. At mamaya po, pagpabalik namin, pakikilala namin sa inyo ang aming panauhin sa araw na ito. At pag-usapan ang topic about sexually abused and of course, physically. Pag kaya sexually abused, pati mental mo, damay lahat. Alright. So, pagbabalik po ng ating programa sa panahon ng paghilom. Aling pag-ibig pa ang hihigit kaya sa pagkadalisay at pagkadakila? Gaya ng pag-ibig sa tinubuang lupa. Aling pag-ibig pa? Wala na nga. Wala. Ang maging tunay na Pilipino sa isip, salita at sa gawa. Siyang nakaukit sa aking puso dahil may lalang ang may akda. Paano mo nga ba maipapakita ang pag-ibig mo sa bayan mo? Magbayad ng buwis! Sumunod sa batas trapiko, sumunod sa batas mismo. Igalang mga nakakatanda at mga namumuno sa iyong bansa. Makiisa sa mga gawaing pambansa gaya ng eleksyon. Alagaan ang kalikasan. Magsumikap sa iyong larangan para sa ikaunlad ng bayan. Hindi mo naman kailangan pang magbuwis ng buhay para lang maipakitang mahal mo ang bayan mo. Ngayong buwan ng pag-ibig, alalahanin mo ring mahalin ang sinitang Pilipinas. Adhikain mo't hinahangad, layunin kong matutupad. Ito ang panahon ng paghilom. Okay, nagbabalik po tayo sa ating programa sa panahon ng paghilom. Ako po pa rin si Josephine Reyes. Kasama po natin si Benji Cruz. Of course po, tayo po ay mapapakinggan sa ating pong Facebook ng Living Waters at ganun po rin sa FEBC DZAS 702. At doon po sa mga programa na hindi gusto nyo balikan, punta ko kayo sa YouTube at hanapin niyo po ang programang sa panahon ng paghilom. Alright, Benji, sino ang ating panauhin? Yan, ako.
one of my favorites itong ating guest, no? Ay siya po ay isa sa mga leader ng Living Waters at isa po siya sa mga magandang halimbawa na talagang mother and son at kasama ang kanyang daughter-in-law. Lahat po sila ay nag-go through sa Living Waters. Isa rin po siya sa mga nagli-lead ng small group, no? I-welcome po natin si Miss Sasa Sarte. Hi, Sasa. Good morning. Ay, good morning. Ayan, good evening. Ito yung nalala ko na si Sasa Sarte, parang pangalang artista. No? Sasha. Sarte. Oo nga. No? Sarte, tapos parang arte. Pwede yun. Yeah. Pwede. Sasa Arte. Alright. Correct ko lang, Benji. Correction lang. Daughter. Ay, na-realize ko, ang anak mo yung daughter mo. Yes! Sorry. Bigla ko nung sinabi mo, i-correct ko, bigla ko, nag-dong kagad sa akin. Baligtad, ang anak niyang babae, ang nag-Living Waters din. Kasama yung kanyang husband. So, her son-in-law. Yan. Nalito na ang aking kamag-anak incorporated. Mm-hmm. Okay lang. Alright. Sige. Sasaan? Kwento mo nga sa kanila, what do you do and paano ka napunta sa Living Waters? Well, right now, I am employed. I am a happy grandmother of 5. Wow, okay. And ayun, the reason na nagpunta ako ng Living Waters is syempre for healing kasi since napansin din ng anak ko kasi BS Psychology yung anak ko na yung mga kwento-kwento and everything na sense niya na meron akong something. Ngayon, since nakapag-Living Waters siya before, in-advise niya ako. Sabi niya, alam mo, mommy, you need to go through this process. You need to go through some healing process. And Living Waters is the best place to God. Sabi ko, okay, sige. Kaya kaya ako napunta ako sa Living Waters. I did yung 7 days. And then after that, nung semi-lockdown pa, I went through the 20 weeks. So, yun. Kanya, na-proseso ako. Yan. Sasa, paano nagsimula sa'yo itong masakit mo karanasan sa sexual abuse? It started when I was a child, around 6 or 7 years old, na an older cousin who was supposed to babysit me, na lalaki na yun na it started from play. Kunwari nag-games, naglalaro, etc. Yung mga horseback riding dito sa balikat, etc. And then right after that, niyaya naman ako, ay dinala ko sa isang empty room sa bahay namin to ha. And then yun na nga, it was parang laro yung pagkakaano niya sa akin. So dahil bata ka, hindi siya threatening. It wasn't threatening, kanya lang parang wala namang penetration na nangyari, but it was more of the touch and others. Tapos ayun na nga, since hindi naman siya mukhang threatening, hindi ko naman alam, wala akong idea that was already something sexual. However, so parang andun ka sa point na, ano ba to? Pagsusumbong ka ba? O ano? Kasi wala naman akong isusumbong, di naman ako nasaktan eh. Hindi ako sinaktan, di naman ako trinitin. So yun. Kanya, naulit ba ulit? O isang beses lang? Once lang yon, but this cousin of mine has a reputation regarding women.
May reputasyon siya eh. Alam pa pili. Ano na ba siya? Like mga 20 years old na, ganyan. Yeah, adult Adult na. na. Mm. Mm-mm. And anong naramdaman mo nung una niyang ginawa yun? Siyempre parang as a child, 6 years old, napaka-premature. Uneasy. Yeah. It was an uneasy feeling. Parang, alam mo, there is something off. Alam mo, Yeah. there is something off. Kaya lang hindi mo ma-pinpoint eh. Hindi mo maano kung both mentally and physically doon sa part na yun. So, parang may something off which you cannot really determine. So, ang Okay. hirap. Nagsumbong ka ba sa magulang mo? Ano isusumbong ko? Okay. Diba? Kasi, Mm-mm. dali naman sabihin na naglalaro lang kami. Diba? Mm-mm. Wala. Hindi ko alam. Ano isusumbong ko? Ano sasabihin ko? Especially at that age, no? Medyo hindi mo pa Yeah. ma-describe ano yun. Only feeling nasa loob mo lang eh. Basta there's something uncomfortable. Yeah. Okay. So, Yes. nangyari lang once, naulit ba uli yung sexual abuse from another person Yeah. naman? Yes, ano naman na to, towards nung nag-high school na ako. Ang nangyari is, yung nagkaroon kami ng isang, maid. Uso pa mga katulong nung araw eh. Tapos, may maid kaming tomboy. Yes, tomboys are also capable of rape. Gulat ako. Ay, pwede pala yun. Ayun, yung mga ganon. And then, after that, meron din yung parents ko kasi pumapasok sila sa office eh. So, lagi silang wala sa bahay. So, naiiwan sa bahay, it's either kasambahay, kamag-anak, na pwedeng tumingin-tingin sa bahay. Kasi bago lipat kami dito noon. Kanya parang, syempre, importante sa parents ko na newly acquired house, biski paano, merong magbabantay, di ba? However, nung nagbabantay nga, yung pala ang salarin. So, meron Bantay akong sa lakay, another, yan. Bantay sa lakay. meron naman akong another uncle na hindi rin magandang reputasyon na yun naman, nag-ano naman din siya, advances naman to. Kaya lang, talagang andun ako sa situation na para bang nagtatalo yung isip ko, tama ba to o mali? Yung hindi mo malaman kung manlalaban ka o lalo na babae ka pa. So, ito medyo nagkaroon ng repetitive to, yung papasok sa kwarto. Pero, by the grace of God, walang penetration na nagaganap. Ano lang talaga. Parang act lang. And the final... Inappropriate touches, parang gano'n. Oo. Pero one time nga, yung bagong ligo ako noon, nakatapis pa ng tuwalya. Pagbukas ko ng cabinet, nakakulong natin siya. Buti na lang, biglang pumasok yung isang maid namin at na-prevent kung ano man yung mas masama pang mangyayari. Kasi may struggle na, parang nag-aano na kami. Eh. So, ayun, iyon na isumbong ko sa father ko. And then yun nga, napaalis naman siya. The next was yung after that incident, no, after some time, college na ako dito noon, yung nagkaroon din ako ng sexual advances from my own father. So, ayun, medyo nagulat din ako doon. Ang hirap ng ang hirap ng iproseso yon dahil parang bakit, 'di ba? Parang yun na, bakit na nga. So, in effect, although wala naman nangyari, pero kahit ba sabihin mong advances yon, 'di ba?
um, mali pa rin, off pa Yeah. rin. Mm-mm. So, in effect nun, naging naging lasinggera, mabisyo. Tapos, alam mo yun, yung, Okay. if I Can you cut there, sa may tatanong yeah, lang ako, bago ka pumunta dun sa effect, no? You told us 3 stories na nagsimula nung bata ka pa, 67, and then you graduate ng high school, tapos yung college. And I'm sure pinroses mo lahat yon. Yeah, pinroses mo lahat. Yung tatay mo nalaman yun, nakapagsumbong ka, pero yung sinumbungan mo, took advantage of you. Yeah. College, right? So how did you feel that? And when I asked you, lahat naman yun painful incident eh. And I'm sure hindi mo mako-comprehend dyan yung sa tatay mo. Okay. Yeah. So anong nasa utak mo noon? What was going on? Did you blame yourself? Did you think that your father was there's something wrong with his brain or something? What was going on? Hindi ko na talaga ma-recall sa totoo lang kung ano yung mga naiisip ko that time. But since ako yung madalas na maiwan sa bahay, yung gano'n, alam mo yun, sobrang tahimik. Tahimik kasi ako by nature. Para akong introvert. Introvert na. Yung gano'n na I just went on with my life. Yung araw-araw ka papasok sa school, mas gusto ko yung umaalis ng bahay. Hanggang ngayon, actually, mas gusto ko yung nasa labas ako. Yung uuwi lang ako ng bahay para lang magpahinga, matulog, gagawa lang ng chores, kung ano man ang chores ko. After that, I'll prepare to go out. It's either papasok sa school, may pupuntahan, o yung sa ngayon naman, punta ako ng opisina, as much as possible when I can stay out. Most of the time, I will. It's like running away siya, Benj, no? Running away. Would you say, Sasa, parang sa kwento mo ang nangyari, masyadong painful at confusing yung ginawa sa'yo ng father mo na nirepress mo yung memory. Talagang hindi mo siya hinarap. Talagang isinantabi mo siya. At saka madalas mangyari sa loob ng bahay. Kaya you want out. Kasi sa bahay. Pero yung tatay mo mismo, may memory ka ba kung ano ang ginawa niya nung pinigil mo siya? Nag-sorry ba siya? Hindi. Walang apologies or something. Para bang tinanggap ko na lang na gano'n na nangyari. Parang gano'n. So I went on with my life. Did you tell your mom? The problem was I wasn't close with my mom. She was neither warm nor cold. Ano siya? Working mom kasi siya career woman ba. So hindi kami close. Ang ang role ko sa bahay, kung tutuusin, is anak na maninilbihan sa kanila. Actually, it came to a point na kahit na yung mga younger brothers ko, ako ang nagdadala sa kanila sa doctors instead na yung mom ko pag may mga sakit sila. Ako ang namamalengke, nagluluto, katulong kapag walang pasok. Alam ni Benji. Part yun ng kwento. So, naulit ba uli yun yung ginawa ng father mo? Or once lang? Hindi naman siya naulit. Praise God. Hindi naman siya naulit. Kaya lang kasi, meron din siya sariling mundo eh. Meron din siya sariling Was he normal that time? Was he under? Was he? Addict ba siya? Lasing ba siya? No, hindi. Kaya nga mas nakakapagtaka kasi it happened on an afternoon na actually kasi nung college ako, yung bandang 4th year college na yata ako noon, ang schedule namin sa school was most on panggabi na. So, naghihintay lang ako ng klase noon or habang nanonood ako ng TV, andun ako sa sala mag-isa,
bigla siyang dumating. Supposed to be ang uwi niya mga around 6 pa ng gabi or 7 eh. So, bigla siyang dumating, mga ano lang yun, 2 o'clock, 2 p.m., gano'n. So, nanonood ako ng TV. O, pagkatapos noon, pumasok sa room, paglabas, naka-robe na. Nagulat ako. Bakit? Ayun, Mm. tapos nag-attend, nakaiwas ako. Nakaiwas Mm. naman ako. Kasi hindi ko na alam kung ano nangyari after. Basta, biglang, wala na sa memory ko kung ano nangyari after. Wow, talagang nag-ano na siya. Oo, na siya. Nag-shot siya. 18 years Yeah. old ka noon eh, no? Sabi mo? Yes. Oh, so fully formed na yung body mo. I would imagine Yeah. watching to be a beautiful woman na yung ganun JR nangyari. May mga ganun cases na talaga Yeah. masyadong masakit, masyadong confusing, masyadong ano to na I don't want to deal with that. Ayoko nang pag-isip. Oo. Yes. Lalagay mo under the rug, hayaan mo lang siya doon. Yung parang hindi mo Yes. talaga, yung hindi mo na talagang ilalabas. At you want to forget it. It takes, Oo, get out oo. of your memory. Who wants to remember it, di ba? Yes. Pero paano naging relationship nyo Yeah. after that? Di ba naging off? Mas ano naman, mas namutawi naman yung pagiging good father niya. Yung, kasi hanggang naman sa nung tumanda, ay as much as possible, ay yung naging good daughter ako sa kanya. Parang gano'n. Actually, hanggang sa nung nagkasakit na siya o ano, yung kailangan ng mga check-up sa doktor, ako naghahatid sundo sa kanya. Ang driver niya nung mga panahon na yon. Kahit meron pa ako mga maliliit na anak, kung kailangan nila ako for every beck and call ng mga magulang ko, nandun ako. So, Pero alam hindi ka ba niya. na-off? Hindi ka na-off sa kanya? I mean, in the process that this is happening, after that happened, ano, parang, hindi ba when nagmamano tayo or humahalik sa parents, ginagawa mo pa rin yun? Are you comfortable getting near him? Or Yes. nagkaroon ka ng, Oo. ano na, parang, I don't wanna get near him or Yeah. something? Oo. I think it was my choice to still be a good daughter. Hindi ko naman pinakita sa kanya o wala naman akong ikinilos na hindi mabuti sa kanya. No, Gusto ba't ko hindi pa rin mabuti? maging, Parang naging off. Parang you're more worried and careful. yeah, ganun Were na. you? Were you? Yes. Parang hindi na ako pumupunta sa ganong, ano. Actually, talagang hindi ko na matandaan kung bakit Wow. ganun din ang naging Grabe, reaction no? ko sa kanya. Oo. Pero yung may nangyari ba sa pagre-restore ng tiwala, no? I would imagine hirap ka nang magtiwala sa kanya na pag kayo lang dalawa mag-isa sa bahay, na baka may gawin siya, hindi ka na mapakali. Kumusta yung pagtitiwala mo? Nasira ba? Nabalik ba? Slight lang siguro, no, yung ano, kanya ang paraiso ko is yung kwarto ko. Kasi I can lock myself inside. Tapos, ayun, doon na nag-start na, actually, bata pa ako eh. Sanay na akong mag-journal. Yung parang diary. Pero yung diary ko is ang simula nun, Dear Lord. Nagsusumbong pa ako sa kanya. Yeah, wow. Meron lang ako ganun. Yun yung escape ko eh. That was my escape. Yeah. Huwag sabihin no, kahit bago ka mag-living waters, ay nag-uusap na kayo ni Lord. Parang si Lord yung Siguro nga. naging refuge mo, no? Oo, good na lang. Good na lang. Mm-mm. Na meron kang kasi sabi mo hindi ka nga introvert ka nga, you don't have friends, so much friends, you don't talk about it, you just stay in the house. Yeah. Yes. In your room rather. Oo. But aside from paglayas mo sa bahay, sabi nga ni Jer kanina, kasi nasaktan ka sa bahay, kaya layas ka ng layas, no? Aside from, para kang naging nunal sa paan, no? Aside from Meron nga. Oo. Meron ba? Talaga. Getting out of the house, anong nakita mong epekto sa iyo niya ng mga sunod-sunod na abuse from your caregiver, to your uncle, to your father, na lahat mga lalaki
na pinagkatiwalaan mo. So, yung ba ay may epekto ba yan sa the way you relate with men? Men. Buti ka nakapag-asawa Yes. ka pa. Oo nga eh, oo. Nagkaanak pa. Uy, iba kwento nun. Okay. Sa ibang ibang episode yun. episode. Sa ibang episode. Mukhang sunod-sunod ang pag-guess mo I sa know. amin. I remember your husband abused you too. Yeah. Naku, 4 So, pala. siguro, No? ang epekto nun, yung naging epekto, ayun, kaya nga tayo nagkaroon ng substance abuse eh. Dahil doon. Napunta doon. Diba? Kumonek. So, syempre, sa college, lalo na kung panggabi ka, pumapasok, o parang iba yung laya kapag nasa college ka kasi yung oras mo hindi fixed, unlike nung elementary and high school. So, alam na ng magulang mo yung expected time of arrival mo sa bahay. Pero nung college, lalo na fine arts pa, di syempre, ang mga kasama ko sa fine arts, mga ano rin, kapwa broken din. Kanya laman kami ng pinubal tsaka ng mga restaurant doon na nagse-serve ng beer. Diba? Nabanggit ko noon, ang beer, ini-istro pa nga namin. So, wow. So, dito sa kwento ni Sasa, makikita mo, JR, na yung pagkalugmok sa addictions, halimbawa sa cocaine or sa alak, ay hindi dahil type lang magbisyo. Kung hindi, meron talagang pain, no? May pa nga abusong nangyari, o may sumira ng pagtitiwala sa mahal mo sa buhay, no? Yeah. Di ba, little bit of happiness man lang, makalimutan mo. Yes, oo. May pain. Especially kung tulad ni Sasa na nirepress niya yung memory. Yes, oo. Yes. Maglilik yun, lalabas sa iba, no? Ang gusto ko itanong, hindi ko ma-imagine ang isang husband magsa-sexual abuse pa, mag-asawa na nga kayo, parang you can have sex anytime. Diba? So, kung ayaw niya. Ayun. So, yung pag napilit. Ano kasi yun yung pagdating na mag-boyfriend pa lang kami, fornication naman. Diba? And then, mag-asawa na nga kami, siguro, I would say it was love for the wrong reasons. It was... Define. What do you mean? Love for the wrong reason? Ano ibig sabihin? Parang ano lang. Dahil nagkataon lang na pareho kayong may pinagdadaanan, o nagkataon lang na pareho lang meron kayong bad past, yung mga ganon. However, kayo yung nagkasama, nagtagpo, nag-nurture naman for some time yung love nyo between each other. However, through the years, yung sa sobrang comfortable na, since alam niyang nakapagbisyo ako, nagbibisyo din siya, nagbibisyo na kami pareho, and then that bisyo will lead to doing it for sex. Parang gano'n. May commonality kasi kayo kaya walang ano. Yes. May common. So, you tolerate each other. So, paano naging abuse sa'yo yun? Yung mga ginawa ng sexual? Paano naging abuse sa'yo? Kasi there are times na ayaw mo nang gawin pero napipilit ka pa rin. Yun. Tapos syempre, meron ng mga threat na baka hindi mo ko mahal. Emotional manipulation. Emotional blackmail. Nagigilty ako kasi nasabi ko rin yan sa asawa ko. Yung mga ganyan. God, Reggie. Emotional Totoo. blackmail ka? May ganyan ako noong early years namin. Mukhang palagi ko normal sa lalaki yan Pati naman sa babae. Pag hindi na po yung gusto, meron na gagamitin yung don't love me anymore. Parang may song. Tapos minsan hindi dahil sa gusto mo lang makuha yung gusto mo, kung hindi nakanti yung rejection. Pag nag-no yung wife, ang dating sa guy, nire-reject mo siya na parang
may insecurity, aakyat na pangit na ba ako? Hindi mo na ba ako attractive sa'yo? Yun na, Oo. pinersonal. Yes, Kapag nagkakaproblema talaga if we make it about ourselves. Yes, correct. Pero when that is happening, did you give in? That's why you call it abuse? Wala ka na. Oo oo. Oo. In other words, na-manipulate din ikaw. No Para to words. stop it. Just to pass it. Parang padaanin na to. Tapos na, para wala nang usap-usap. So, sa apat na male abusers, all people that you trusted and cared, ano ang naging pagtingin mo sa lalaki? Paano ka nag-relate sa lalaki? In general, hindi na yung kinasabay mo o hindi. Yung the way you connect with men, I would imagine may naging epekto yun sa'yo. Oo, ang tingin ko sa kanila, pag tinitingnan, may pagnanasa ka sa akin, ano? Oo. Naano na siya na trauma. Ano tawag dito na? Ano ba yung may trauma na may negative na. expectancy ang tawag namin dyan. Ano tawag, Ben? Oo. Negative expectancy. Okay. Kahit naman hindi. Actually, meron akong pinagsabihan na gano'n talaga eh. Meron akong napagsabihan na gano'n. Yung may pagnanasa ka sa akin. Tumigil-tigil. Inamin naman niya. Hindi, sino naman ang sabihin niya. Lumayo na lang. Oo, biglang lumayo na lang siya. Okay, so yun. Alam ko na eh. Oo, meron kang nadi-discern ko na. May effect sa'yo na mistrust. And alam mo yung naka-up lagi, parang meron kang defense. Oo, yun. Defense mo yun. Oo, may wall ka na agad. At naging oversensitive ka sa sexual attraction sa'yo. Yeah. So you became very uncomfortable pagka yung mga merong tendency na yung mga it reminds you of the same approach. Yes. Actually nga, hindi ba merong parts sa Living Waters yung when you are being invited dun sa embrace, yung hug. Yes, father's hug, oo. Yung father's hug. Hindi ko magawa. Kahit sa kahit kilala mo na, kahit yung comfortable ka. Oo. Hindi ko magawa eh. Parang, alam mo hanggang ngayon, parang, di ba when we went to doon yung sa prophetic something, di ba meron din doon, yung, eto na yung recently, hindi ko magawa yung sa hug, doon sa hug part. Okay. No, so may residue pa, no? May effect. Yung effect na, isa rin daw epekto ng abuse ay meron kang self-hatred, no? Parang minsan, tingin mo, may naging ganun ka bang feeling na ako ba nag-cause nito? Oo. It was more of, yung, ang tawag dito, yung naging issue ko, yung self-worth, that I am not good enough. So, yung madali akong ma-hurt kapag hindi ako yung first choice. Kung nagiging second choice ka lang, parang gano'n, parang doon na lang ba ako talaga palagi sa tira? Yung gano'n, yung self-worth talaga. Yun talaga yung issue ko nung nagpunta ako ng Living Waters. It was the self-worth. Yeah, and I can understand kung bakit magda-doubt ka sa self-worth mo kasi hindi ka tinreat with dignity eh. Yes. Diba? Actually. With honor. Na-violate yung space mo eh. Yes. Yeah. And isa pang epekto daw, ito sinabi ni Andy Comiskey sa kanyang guidebook na meron daw repeated victimization in adult relationship. Meaning, kasi biktima ka eh. Lagi. Doon sa apat na yung biktima ka. Helpless. Hindi mo matayuan. Kasi paano mo naman tatayuan yung tatay mo, di ba? Yun. Na ang naging epekto daw ng mga abuse victims sa ibang mga relationship ay
para bang nagkaroon ng victim mindset. Naku, bibiktimahin na naman ako nito. Or, naku. Victim, aspect at saka or. Victim. Victim or, nang-bi-victim. Pwede, yes, oo. Yun, kaya... Hindi naman ako pupunta doon sa mambibiktima ako. It's more of para bang, ako na lang, parang self-sacrifice na lang ang nangyayari. So, halimbawa, merong kailangan gawin na task na medyo mahirap, pinagagawa sa iba. Yung para hindi na lang siya mahirapan, sige, ako na lang ang gagawa. Parang gano'n. Gano'n ang naging effect sa akin. Kaya yung self-worth mo, sabi mo, medyo nakakasali. Kasi kahit ano, kukunin mo na lang, ako na lang. Oo. Yeah. Yes. Tama. Ang gandang point ng JR. Kasi pagka ikaw ay na-abuse, ang tingin mo na yurakan ka. Yung madumi ka. Nadumihan ka, di ba? Kaya yung sense of self mo weak na no, hindi mo pwedeng gawin sa akin yan. No, I will not do that. Pero ang tendency mo, sige, ako na lang gagawa. Diba? Diba? Hindi ka magkaboses na, no, that's already abusive. I will not do that. I have enough. Yeah. Alam mo, kaya ang reaction niya kayon, ganun, Benji. Now it explains. Pag sinasabi niya, pag tumitingin sa kanya, may gusto ka sa akin, ano? Kasi para sa kanya, parang yun na agad ang umaandar sa utak niya. Na-program siya. Na-program siya. Abusuhin ako nito, may gustong gawin sa akin to, kaya dinediretso yan. At the same time, kung mangyari yun, okay lang din sa kanya. Ako na lang. Yes. Ako na lang ako. No? Anyway, madumi naman ako Parang gano'n. Of course, hindi gano'n ang pag-verbalize. No? Pero yun na yung napasok sa heart. Yun namang sa relationship mag-asawa. Ano ba? May nakikita mo na you refuse sexual intimacy. Parang ayaw mo ding doing it. Dahil na normally. Yeah. May times na gano'n. Actually, yung sexual activity namin was more of enhanced by drugs and booze. So, nakakonect yun doon sa intimacy. Without that, walang intimacy. So, hindi mo hardly experience yung mutually submissive and tender. Genuine one. Yes. Hi, alam mo, feeling ko kailangan tayo mag-break at pupuntahan natin yung healing ni Jesus. Yes. Parang, break muna tayo. Sa muling pagbabalik po, ay maririnig natin yung naging redemption ni Sasa. Yan. Sa pagbabalik sa panahon ng paghilom. Ito ang panahon ng paghilom. Kapag tinawag ka ng pagmamahal, sumagot ka agad. Panatag, marangal. Naririto ako at handang maglingkod. Sundin mo ang sariling puso't kalooban, hindi ang bulong, bighani at tukso na mga wikang banyaga sa iyo. Matitiis mo ba ang patalim ng balakyot? Magtitiis pa ba sa gisik ng maiksing kumot? Mahihimbing ka bang alipin ng takot? Ang pag-ibig mo ay walang kapantay, kundi ang pag-ibig din ng minamahal. Huwag mo siyang bayaang maghintay. Gumising ka, manindigan. Bawat patak ng luha niya'y isang dagat. Bawat ngiti ng tagumpay niya'y watawat. Kapag tinawag ka ng pagmamahal, sumagot ka agad, matatag marangal, walang bakit, sana maglingkod. Ito ay hango mula sa tulang Mamamayan ni Rio Alma. Paalaalang hatid ng inyong 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Sumasay papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines. FEBC. Himpilang 702 DZAS. Agapay ng Sambayanan.
Ito ang panahon ng paghilom. Magandang gabi muli, Pilipinas. Nagbabalik po ang sa panahon ng paghilom. At bago po natin ipagpatuloy sa mga kasama namin, kanina pang 9:30 ay tinatalakay natin ang kwento ni Sasa sa sexual abuse. At sa ngayon lamang nag-tune in, no? Amin pong pinag-uusapan ang mga masasakit na epekto ng sexual abuse at sa mga natitira naming mga sandali ay aming titignan kung paano binisita ni Jesus ang buhay ni Sasa at nagsimula ang kanyang paglalakbay sa paghilom. Yeah. But bago yan, gusto ko lamang pong iimbitahin kayo, no? Marahil sa inyong pakikinig ay sinabi niyo, gusto ko rin ma-heal dyan, ganyan din ang karanasan ko katulad ni Sasa, pero wala akong boses, no? Gusto po namin kayong imbitahin sa Living Waters, a healing retreat and also equipping sa ating mga leaders, especially kung kayo po ay pastor, kayo po ay missionaries, kayo po ay Bible study leaders, or isang churchman or churchwoman na may puso sa healing at habang nakikinig kayo sa kwento ni Sasa ay naramdaman nyo, may kwento rin ako ng abuse. Meron din akong episode ng sexual abuse at gusto kong iproseso yun. Kayo po inimbitahan namin October 4 to 9. Mula po yan sa gaganapin po sa Rizal Recreation Center sa Rizal, Laguna. Ito po ay stay in. So, 6 na araw, 5 gabi po yung talagang a focus season of hearing God and encountering our healer, the Lord Jesus Christ. So, limited slot, ha? Limited mag-register na po kayo. Punta lamang kayo sa aming website www.livingwatersphilippines.org or mag-email sa info@livingwatersphilippines.org. May S po yung Philippines, no? At yung waters. Yan. At pwede rin po kaming tawagan sa 8571-3904. Monday to Friday, 2 to 6 p.m. nyo po kami tawagan. Okay. So, JR, balikan na natin. Ang Jesus moment? Yeah. So, paano nagsimula ang iyong pagpapagaling mula sa epekto ng abuse? Well, maraming salamat una sa lahat dahil may Living Waters. I praise God really for this organization. Yung first ko sa Living Waters, yung when I went through the 7 days, parang doon pa lang nag-i-intro sa akin. Meron pala akong issue. So, but it was more on addressing my mother wounding. Dahil hindi nga ako nakakapagsumbong sa kanya. And I had the chance to do the 20 weeks. Doon na talaga ni-reveal sa akin lahat-lahat ng Holy Spirit, ng kung ano ba talaga ang akala ko nung sa 7 days okay na ako. It was yung pala it was just the tip of the iceberg. Meron pa pala. So, ayun na nga. And through the small groups nga, nung nagbe-break out na through the small groups, doon na talaga ako bumigay. I had the chance to, the Holy Spirit really revealed to me kung ano ba talaga yung pinaka na sugat. At nung sinabi sa akin nung leader ko na isumbong mo kay Lord, doon ako bumigay. Wow. So, it was really a moment. Baka hindi lang moment eh. Kanya, no? Ayun, so finally, I had the chance to pour it out to the Lord. Sinumbong mo siya talaga kay Lord? Sinumbong ko talaga. Wow, Kasi ever since, wala naman ako nasusumbungan eh. Wala akong napagsasabihan. So, yun lang.
So, So yun na talaga. first time yon na sinumbong mo kay Lord na merong another person witnessing it. Yeah. Mm-mm. So, yun na talaga na went to the point na pati nga yung mga group members ko sila umiiyak. So iyak ka ng iyak no nung sinusumbong mo. Ay, oo, grabe. Hanggang sa lahat nung miski nung ministry time na ano, Nawala. Na-freeze siya. Nako, Lord, we pray against any evil intrusion. No? Kung kailan Jesus moment. This is so... Talaga naman. Yes, Lord, we pray that any scheme of the enemy to prevent the voice of dahil Sasa non-stop talaga. Ay, pakiulit kasi naputol tayo. So, iyak ka ng iyak doon sa iyak ka ng pagsumbong mo kay Jesus. Anong nararamdaman mo nung sinusumbong mo? Relief and release. Mm-hmm. Parang gano'n. It was Does more it on the also help? Does it also help that there are people in front of you? Yeah. Somebody listening to you also. Hindi lang ikaw at, of course, it matters kung kayong dalawa ni God. Pero yung may people who are around you. Kasi yun ang tinatago mo eh. Tapos suddenly may tao. Nakapagsalita ka sa harapan ng maraming tao eh. Does it help? Yes, it helps kasi parang finally meron din akong kapwa-tao na sa harapan ko who could understand and who could sense yung need ko to talk to somebody. Yung someone, ano ba, yung talagang yung feasible na kaya mong hawakan, yung andyan, hindi yung empty space lang, hindi lang ano. Alam mo, iba kasi din yung nag-iisa ka sa kwarto na nagsusulat ka lang at nagsusumbong eh. Pero iba rin yung may kausap ka. Nakikita mo may nagre-respond sa'yo. Yung nakikita mo with your own eyes na may humahawak. Nawala na naman siya. Yeah. So, na may humahawak sa'yo, yan, yung part na yun. So, effective yung pag ganyan, ano? Yung pag merong talagang, okay. Na-miss mo yung, doon ka sa part na iba yung, may nakaka-relate sa'yo or sa harapan mo. Can you repeat that portion? Oo. Pero ang tingin ko nga, habang nagkukwento ka, para bang merong sumama sa'yong magsumbong. It's like, pupunta ka sa presinto, merong sumama sa'yo na... Oo, yung merong kang finally may kakampi ka. Yung finally merong nagko-comfort sa'yo at the same time. Yung parang may humihima sa'yo, parang sige lang, magsabi ka lang. Ano ba nangyari? Yan na wala. Oo. Parang nagkaroon siya nakakampi, no? Parang yung bata, nagsusumbong, may kakampi. Kasi all her life, nakatago, mag-isa lang siya. Ang hirap nun, tapos sinusulat mo lang. Oo eh. A child cannot bear that. It's not in a place to... So, yung anong Sasa, nung pagkasumbong mo, may narinig ka bang sinabi ni Jesus sa'yo? I'm sure magre-respond siya sa sumbong mo eh. Ano ang na-sense mo, naramdaman mo, or may narinig ka ba sa kanya, or may nakita ka ba? Ay, hindi ko na matandaan. Hindi ko na matandaan. But during the sessions, ang nag-hit talaga sa akin is yung nung narinig ko na sinabi, "You are my radiant daughter." Wow, talaga. Wow. Affirmation. Hindi nawala sa akin yun. Parang since then, I have described myself as God's radiant daughter. Nag-meaning. Yes. Kasi pag in-abuse ka, tinatago ka sa dilim eh, di ba? Yes. Oo. Tapos para sabihin na you are radiant. Oo. Yes. You are His daughter, no? Walang kasi
walang tatay na aabusuhin niya yung anak niya, di ba? So, the Heavenly Father introduced himself to you as his father, telling you, radiant daughter ka niya. Beautiful, no? At maganda, na-focus talaga yung mukha ni Sasa. Habang So, that program actually was the first time you ever came out to talk about it. Am I right? Yes. Yes. And it's important, it's also important to you that these people, wala ka naramdamang judgment. Kasi minsan, may kasama ka pero nakakaramdam ka pa rin ng judgment, di ba? At this point, yung mga tao sa paligid mo, you felt that it was safe to talk about it because you would not be judged. Yes. Kaya nga love na love ko Living Waters. Kasi alam ko walang mag-judge sa akin doon. Actually, alam na nila yung loob at labas ko. Kaya that is my most safest place to be. Not even in church, but in Living Waters, I would say. Talagang, ano yun, pinrovide ni God for you. Ganun kanya kamahal. So ngayon, anong effect, anong naging changes sa'yo since then? Ito lang nga nakakatawa kasi just recently, tinanong ko ang Lord, lalo na doon sa issue ko sa husband ko, para natanong ko siya, Lord, bakit? Bakit siya? Bakit ngayon? Bakit? Pero parang ang sinabi ng Lord sa akin na, anak ko din siya, mahal ko din siya. At ikaw lang makakaintindi sa kanya. Sa'yo. Kasi alam din natin, nalaman ko din, may mga issues din siya. So, hindi naman niya nare-relate sa iba yon. Ako lang ang nasasabihan niya. So, yung naging malawak na lang yung pag-uunawa ko sa sitwasyon. Alam mo, JR, napaka-striking and significant yung sagot na yun ni Sasa. No? Kasi lahat tayo, me included, gusto natin ng partner na magpapaligaya sa atin, poprotektahan tayo, yung may ideal husband, wife tayo, na wow, maganda, mabait, May checklist ka. May checklist tayo. Yes. Tapos biglang, pag hindi ganon, ay, Lord, bakit may masama ba akong ginawa? Mabait naman ako sa iyo. Bakit? Yan ang binigay mo sa akin. Pero tingnan mo, ang ginawa ni God sa kanya. Alam mo, why I connect to this? Ganun din ang nangyari sa akin. No? Na talagang sinabi sa kanya na, uy, mahal ko rin to. Itong husband mo. So, this is not na kaya kita nilagay sa kanya para maging healing balm ka sa kanya. Sa iyo ko papadaanin yung aking healing mercies. No? So, parang naging, anak, hindi lang yan about you. Or what is good for you, or giving what you like. Kung hindi, part ng healing mo ay I will make you a blessing to others, to your husband, no? To your kids. So, kaya actually, mas may ginawa pa si God sa'yo. Hindi ka lang hinil ng abuse niya, ng abuse sa'yo, kung hindi, naging healing vessel ka sa husband. Yes. And also the people that na ngayon nakikinig at doon sa mga grupo mo, merong may healing yun kasi you shared something that you went through and they're part of your journey and I'm sure they learned something from you. Yeah. Kaya hindi naaksaya yun. God. To God be the glory. Definitely. So, okay. I think we're about to end, but we want Sasa, of course, to ask her to pray. Is there anything else you want to ask, Ben? Sige, ako, may last question na bago mag-pray. No? Ano yung nakita mong pumalit? No? Kung dati effect ng abuse sa'yo, ay hirap ka magtiwala or kaya tingin mo sa sarili mo, wala kang value na lagi mo sige, ako na lang. No? Ngayon, ano ang nangyaring nag-replay sa mga to sa'yo? Siguro yung kapag lalo na if I am placed
in certain situation na may challenges, tsaka gano'n. Ang hindi na yung Lord bakit, pero kundi yung Lord bakit mo ko dito dinala? Ano bang pinagagawa mo? Meron ka bang pinagagawa or something? What's the reason for this? Yung gano'n, yung parang naghihintay na lang ako ng direction from Him. Kasi I'm sure may purpose may dahilan. Parang gano'n. Wow. Nabago, no? Ang ganda. Which means you no longer see yourself as worthless, but as somebody very worthy, who is precious before God, who you will anoint to be a blessing sa iba, no? Yeah. Ganda. Yes. Okay. Give us we pray for those people who've probably experienced the same way that you have, and for those listeners, just generally. Thank you, Sasa. Yeah. Especially those young girls na I sense right now in hiding, fearful, but they are being sexually abused even now ongoing. No? So if you can pray for them. Okay, go ahead, Sasa. Yes, Heavenly Father, thank you so much for this time and opportunity to be with you in this short meeting, Father God. Thank you for your presence in our lives. And I just lift up to you, Lord God, especially those who are victims of sexual abuse, those girls or boys na rin, Father God, na nagtikom na ang mga bibig. Yes, I just pray, Father God, that you granted the grace and the mercy to be able to verbalize or to have someone, to send someone to them who can provide comfort, who can provide understanding and healing, and by your mercy and grace, they will be led to a healing process that only you can provide, Lord God. I just pray, Father God, that you protect them as well, most especially for those ill-intentioned people. And I just pray that you cover and protect them from the lies, deceptions, and the abuse of others that has a tendency to be repeated in their lives, Lord God. I pray that you protect them from those repetitions of abuse. Yes, and bless them, Father God, with your mercy and grace, that they will be able to see you and recognize you and ask for your healing, so that their lives will be a living testimony of your mercy and grace, that their lives and their brokenness will be a blessing to others as well. Just the same way that you have done it to me, Father God, I'm sure you can also do this to those who are currently in the same situation that I was before. And thank you, Father God, for redeeming and for finally making me a victor. And I claim, Father God, that I am your radiant daughter. Yes, Lord. And thank you especially for Living Waters who has helped me through this. And bless them as well. And I lift them all up to you in the most name of Jesus. Amen. Amen. Wow. Thank you very much, Sasa. Thank you for being brave. Oh. Yeah. Salamat sa iyong pagtitiwala at for being vulnerable and courageous. Dati mahiyain ako talaga eh. Pero ngayon talaga, we bless your voice. May boses ka talaga. And your voice is helping and blessing. Doon mo nalaman talaga yung sa Bible yun, diba? Like kung ibang tao, yung masamang sitwasyon mo, dadalhin ni God yan sa mabuti. Lalo na kung talagang anak kanya, di ba? Yung shining daughter. Radiant. Radiant daughter. Oo nga. At talagang iba kasi yung word na nabasa mo, na theory, pero yung personal na binigay sa'yo ni God, na alam niya yung situation mo, yung konteksto,
So yung binigay sa yung word na radiant Yes. becomes so powerful. Okay. So, on that note, we have to say goodbye. Thank you very much, Rosa. Yeah. Congratulations sa mga classmate ko. Gumraduate na tayo, finally. Oo nga pala, ongoing po ang graduation ngayong gabi. Kaya si JR po ay nagtapos na rin ang 20 weeks. Kaya one thing in congratulations. Sa amin ni Santa. At sa amin. Yes. At kaya po sa susunod ay kwento naman ni JR ang maririnig niyo. Lumaki bigla ang mata. Alright. Sige po, mga kaibigan, baka sa pamapunta to. Bye-bye! Bless sa mapagpalang gabi sa ating lahat. Good night. Ito ang panahon ng paghilom.